Iyon po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May sak nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP laban. Ngamda kayo nga kabagyak, ilyak nga Ilocano. Amoyo no sino ti pudpud no nga Ilocano. Diyay may sa nga day ti puso nga nang nakarakder tata. Day ta mang ibagbaga nga Ilocano handa nga mo agsaot Ilocano datatahang nga dimmakkel. Di tayan tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron din executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance, ibig sabihin hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yon. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marculeta na siya ang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan si Astra Naik, si Attorney Aimee, yung mga kasama ko sa PDP laban. Alam nila wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasenador. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Attorney Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election, at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number 1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin maipapakita yung tunay na lakas ng Partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, sabi ni Giselle kanina, kabaka ng mamamayang Pilipino. Ano ba ang ginagawa ko ngayon bilang isang abogado? Medyo semi-retired na po ako sa law practice. Pinobaya ko na po sa aking mga anak na mga abogada na at mga manugang na abogado. Ang ginagawa po ngayon ay isa po akong magsasaka. Nag-aalaga po ako ng mga baka. Alam po yan ni Kaipe Salvador. Alam po niya yan. At nagtatanim ng mga palay, mais, gulay, kung ano-ano. Mahigit 100 pamilya sa Pangasinan
ang tinutulungan namin magkaroon ng hanap buhay sa pagsasaka. Tinuturuan namin sila ng tama. Dahil sa tingin ko, ang food security ang pinaka-importante sa lahat ng tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan kung ikaw ay gutom. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon, makakapag-aral kung ikaw ay gutom. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw ay gutom. Pero ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, malawak ang kagutuman. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi yung survey ng SWS, nakaranas ng mahigit 63% ng Filipino na sila ay nagugutom. At tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng 2 taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipapataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Sabi ni Atty. Jevie Hinlo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan, hindi makakarating sa syudad o kaya sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, nabubulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay. Dahil din sa korupsyon, kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito, na ang mga magiging susunod na senador ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Atty. Vic kanina, sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka, tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila, marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagastos sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalaki ang mga billboard, LED. LED. Yun po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka, at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe, maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang po maasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloko ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin, at iyon ang natin para malinis ang mga tanso, at malinis ang mga piking ginto, at malinis yung droga sa Pilipinas. Di ba masarap sabihin? Tumatawa si Mayor Mike Rama, yung aking boss. At si Manong Sid Lapenya, nakita ko rito, kababayan ko yan sa Pangasinan, Manong Sid. At syempre, bago ako magtapos, may mga grupo po akong nais batiin. Maliban sa lahat ng mga party list groups na nandito, nabati ko na po si Speaker Bebot Alvarez. Batiin ko rin po yung aking mga kapatid sa Philippine Eagles. Maraming Eagles sa inyo. Mabuhay po kayo. Yung aking mga kapatid sa aking fraternity na Alpha Phi Omega na pinamumunuan ni Secretary Mamao at si Secretary Bebot Bello at saka si Astronaik at saka lahat ng mga nandyan.
mga 20 yung kumamay ng kaliwa sa akin. Sabi, bakit mo kinakamayan ng kaliwa yan? Di ba, komunista lang kumakaway ng ganon? Hindi, dahil yun po yung pagkamayan. At saka yung PDP Laban, originally, kaliwa. At syempre, yung mga Ilocano at Pangasinan na talagang nagbiyahe sila galing ng Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba-ibang lugar na nandito. Itaas nga ninyo yung kamay mga Ilocanong katulad ko. Dahil kapadak namang mga antibugong kan rabong. Anyakit din ay na nagtangken, dahi tadilayon niya. Anawat, sudila. Yan ang tunay na Ilocano. No? Hindi yung sasabihin nila na ang Ilocano ay sila lang. Mas marami kami ngayon sa Ilocos. Gising na po kami sa katotohanan. Dahil marami sila, ang dami. At siyempre yung grupo ng mga veterano. Malapit sa amin ni Senator Bato at ni Senator Bongo ang mga veterano, ang mga militar. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay adopted classmate ng Class 92 ng Philippine Military Academy. Kaya pagkatapos po nito, aakyat na po ako sa Baguio at makikiusap sa aking mga kaibigan ng mga sundalo na graduate ng Philippine Military Academy. Pero, meron po silang hinihingi sa akin. Sabi nila, Mr. Bok, pag nanalo kang senador, kayo ni Senator Bato, Senator Bongo, sana maisulong nyo yung batas na magpapalakas sa aming mga veterano. At dahil po dyan, isa sa batas na aking pinag-aaralan at idudulog sa Senado, kung ako man ay pala rin magiging principal author ako, kung hindi man siguradong mananalo si Senator Bato at saka si Senator Bongo, ang pagtatatag ng Department of Veterans Affairs. Kasi hindi naasikaso yung mga veterano. Ang mga veterano ay PIVAW, isang opisina lamang po yan ng Department of National Defense. Pero mga veterano, hindi lamang po yung mga lumaban sa gera. Kasama na rin po yung mga membro ng pamilya nila at yung mga naulila. At marami po tayong dapat na gawin para matulungan ang mga veterano, mga pamilya nila. Isa sa mga advokasya ni Senator Bongo ay Malasakit Center, Health Center, pagtatayo ng mga specialized regional hospital. Maigi siguro, dagdagan natin, Senator Bongo, nag-iisa lamang yung Veterans Memorial Hospital dito sa Quezon City. So yung mga taga Mindanao, taga Cagayan, taga Bisaya, na mga veterano, matatanda na, walang specialized hospital na mag-asikaso sa mga matanda, kailangan pa ba nilang pumunta ng Quezon City? Ang gusto natin, magkaroon ng regional hospital exclusive for the veterans and the elderly in all regions of the country. And that can be done only with the help of people who really love the military, the servicemen, the uniformed services, and their beneficiaries. Senator Bongo, Senator Bato, the whole PDP Laban members, isama nyo na rin po ang inyong kabaka, Attorney Raul Lambino. Isa lamang po yung pangako ko sa inyo. Maninilbihan po tayo na tapat sa Diyos, tapat sa bayan, tapat sa mamamayan, tapat sa tao, tapat sa ating pamilya. Dahil dito, wala pa akong campaign manager. Nadaanan ko yung aking idolo. Matagal na, katulad ni Eric. Idolo din niya yon. Si Ma'am Vivian Velez. Pwede ba, Ma'am Vivian, ikaw yung aking magiging campaign manager? Yan, muna siya. Yan, Ayan, mga kabaka, mga Pilipino. Kanina, tinanong ko si Attorney Bundok, kumanta ka na ba? Hindi pa eh. Tinanong ko si Senator Bato. Sabi ko, partner, kumanta ka na ba? Kasi Senator Bato, ang galing kumanta niya. Narinig niyo bang kumanta yan, Senator Bato? Oh. Pero mamaya, kung wala nang magsasalita, kasi nandyan pa ang aking kaibigan, si Ipe, Mr. Epektibo. Siguro pag wala pa si PRRD at walang entertainer dito, maliban si Giselle, ay pwede kami ni Senator Bato na mag-entertain sa inyo. Maraming salamat! Mabuhay ang PDP Laban! Mabuhay si PRRD! Mabuhay si Vice President Inday Sara! Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Salamat po. Number 34, Attorney Raul Lambino! Mabuhay kayo! Mabuhay po kayo. Salamat sa pagiging mata.
Ayan. Yes. Number, ano number niya? Tanungin nga natin kung talaga nakikinig ang mga kasama natin dito. Yes. Anong number ni Attorney Raul Lambino?